morning, everyone. Happy anniversary sa lahat ng mga taga-Jewels from Marikina, Sariaya, and Louisiana. Ang sarap lang pong isipin na, bago tayo mag-start, ang sarap lang pong isipin na ako ay talagang bago ipanganak ang Jewels, ay talagang ando na, nagmula sa garahe, yun sa E. Rodriguez, and then dito na po. Talaga pong napakasayang isipin na 32nd anniversary na yung sineselebrate natin. Ayan. And today po, nagpapasalamat din ako sa Panginoon una dahil nag-birthday din po ako. At 59 na ako, Sister 69, so 10 taon. Purihin ng Diyos dahil buong taon na mabuti siya. Tunay na dakila siya sa buhay ko. And He always there for my family. Bukod sa pagpapala, andun yung provision, andun yung pagmamahal niya talaga sa akin. So purihin ang Panginoon. Ngayong umaga po, ini-invite ko ang lahat na tumayo. Basahin natin yung Lamentations 3:22-23. Dito na lang po ako magbabasa. Because of the Lord's great love, we are not consumed. His love compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Purihin ang Panginoon. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat sa oras na pinagkaloob mo sa iyong lingkod na mag-share ng gospel sa amin. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Punuin po ako niyo ng banal na Espiritu. Itago mo po ako sa kaluwalhatian mo, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang mapurit, makita sa isi-share ng iyong lingkod. Marami pong salamat at lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Ayan. Grabe, nag-greet pa ako ng happy anniversary tapos ang isi-share ko, Lamentations. Ayun. Bigyan lang natin ng kahulugan yung Lamentations. Sabi po dito, ang meaning po nito ay, it is a passionate expression of grief, of sorrow, or weeping. Ayan. Ito pong book na to ay isinulat po ni Jeremiah. And bigyan ko lang din po kayo ng short background ni Prophet Jeremiah. Siya po ay, he lived during the time of Jerusalem's destruction by the Babylonians. He is also known as Weeping Prophet. He was called by the Lord. He delivered messages of warning and hope to the people of Judah during a turbulent period. He was born into a priestly family of Anatot near Jerusalem. He began his ministry during the reign of King Josiah and continued for 40 years. He witnessed the destruction of Jerusalem and the exile of Judeans to Babylon. Ito po yung si Prophet Jeremiah po, ay siya po nakakita kung paano bumabagsak ang Jerusalem. Kaya nga po, sobrang kalungkutan niya nung time na yon. Biruin mo, andun ka sa yung bansa na pinili ng Diyos, pero unti-unti pong bumabagsak ito sa mga kamay ng Babylonians. At doon po, nasulat niya yung kanyang ng Book of Lamentations. Kaya nga po Lamentations he is weeping. Tinawag din siyang Weeping Prophet. Ayan. Pero sa kabila po ng lahat na nangyayari sa bansang ito, katulad po ng nangyayari sa
sa Israel, di ho ba, na sa kabila ng ang dami-dami pong aggressions, marami bansa po ang gustong-gustong mapulbos ang Jerusalem. Pero wala pong nagtatagumpay kahit napakaliit na bansa ito. Kasi alam nating lahat na ito ay pinili ng Diyos. Which, sabi nga, sila mismo, naghihintay pa sila ng Misaya na dadating. Hindi pa rin nila nalalaman na dumating na ang Panginoon. Sa araw po, sa oras na ito, gusto ko lang pong i-share sa inyo kung paano po andito sabi po, ang sabi po sa Lamentations, it is of Lord's mercies that we are not consumed. Di ho ba? Ang Panginoon po talaga ang ating source ng ating kalakasan. Sa Kanya po nagmumula yung pag-ibig na walang hanggan. He is a very loving God. Sandali lang po. Ayan. Sabi po sa Psalms 103 verse 8, the Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Yun po yung naranasan ng Jerusalem. Kahit po ibinigay talaga sila doon sa lugar na, sa time na pinaghihirap sila, pero still, andun pa rin po yung pagmamahal, grace, at saka po yung mercy ng Panginoon. Di ho ba yung time na yon, parang, ito nga yung sinasabi ni Jeremiah nandito ako, naranasan ko, nakita ko kung papaano unti-unting bumabagsak ang Jerusalem. Andun siya, nararanasan niya. Pero nararanasan niya pa din kung paano sila minahal, paano sila binigyan ng grace, kung paano binigyan ng pagmamahal ng Panginoon ang bansang ito. And then, sabi po dito, Psalms 103, verse 8, describing the Lord's merciful and gracious. It points of God's compassion, forgiveness, and willingness to extend grace to humanity. Di ho ba ang Panginoon ay sobrang grace na ang binigay niya sa atin? Kasi po pagka may mga study po ng may mga study po na dapat po dumating na talaga siya nag-rapture na po siya Kasi pag tinitignan po yung mga kwentada na eto na, nakita na lahat ng mga signs na dumating ng Panginoon. Mga scholars po kasi ng Bible, kinikwenta yan. Though wala naman talagang nakakaalam kung kailan ang pagdating ng Panginoon, but andyan po ang signs. Pero, ang grace po ng Diyos ay parang, sige, bigyan pa natin ng konting time kasi kailangan pang maraming masave. Isa po yun sa napakadakilang grace na binibigay ng Diyos sa atin. Tayo po bilang hintil, naging grace na lang din po tayo. Dahil unang-una, ang pinili naman po talaga Israel. Hindi naman po tayo kasama sa original plan. Pero dahil sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin, yung grace niya is enough para tayo ay tumalima naman. Binigyan po tayo ng grace ng Diyos para makakilala. And eto pong rapture, binigay niya yung parang na-extend kasi po ang nais ng Diyos ay marami pa pong makakilala sa Kanya. Ayan po. Doon po sa Romans 5:8, ang sabi po dito, but God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ayan po yung time na sobrang mahal tayo ng Diyos. Di ho ba? Sa kabila ng ating mga kasalanan, ay minahal po niya tayo. Binigay pa niya ang kanyang nag-iisang anak.
Di ba? Para sa atin lamang na mga tao, binigay niya ang kanyang anak para maligtas po tayo. Di ho ba dapat maging grateful tayo sobra-sobra sa ginagawa ng Diyos sa atin? Sobrang, sa akin po personally, grabe. Sino ba naman ako para pag-aksayahan ng Panginoon ng buhay ng anak niya? Di ho ba? And lahat po tayo ay binigyan ng chance ng Diyos na makaligtas. Kasi originally po, sa aking kaalaman, hindi naman po para sa tao talaga yung impyerno. Para po to sa kay Satan at saka sa mga demons na sumama sa kanya. Pero po, dahil sa kasalanan ng tao, ay syempre, naghahanap ng damay yung isa eh. So, ayun, kasama tayo. Kung hindi natin tinanggap ang Panginoon, masasama tayo doon. Pero dahil tinanggap natin ang Panginoon, ay tayo ay mga anak na niya, binago na, at doon po ang ating pino-foresee sa langit. Di ho ba nakaka-excite na maisip na tayo ay patungo na sa langit? Pag dumating ang rapture, ito po yung pinaka-exciting doon sa aking iniisip ko na dumating ang Diyos, dumating ang Panginoon, isang kisap mata, nawala na tayo, habang ang iba naghihirap dito sa lupa, tayo naman nagkakaroon ng crowning. Uy, saya. Yung nagpupuri tayo sa langit. Dahil po yan sa pagmamahal sa atin ng Diyos. Binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. So, salamat sa Diyos. Sabi naman po dito sa John 4:7 and 8, ito po yung great love na binigay ng Diyos. Isang talagang paborito kong, po ito, verse, pero hindi ko nakakantahin, ha? Sabi po dito, Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God because God is love. Ayan. Pag hindi daw po kayo nagmamahal, ay hindi nyo kilala ang Panginoon. Ayan. So, kahit unlovable si brother o si sister, dahil sa pagmamahal po ng Panginoon, dapat mahalin natin siya. And kahit hindi nakatutuwa si sister, tignan po natin kung ano yung good quality niya. Sabi nga ni Pastor Papa, lagi niyang sinasabi sa akin. Kasi pag nagkukwentuhan kami noon, mahaba eh. Pag nasa office ako, nandun siya, kwentuhan kami. Sabi niya, ganito na lang. Kasi minsan nagko-confide ako sa kanya ng mga unlovable friends. Tapos sabi niya, ganito, tignan mo na lang kung anong quality ang maganda sa kanya. And through that, mamahalin mo siya bilang kapatid sa Panginoon. So, naging ko po yan, naging sa isip ko na si kapatid o si brother o si sister, pag may mga ganong shortcomings na nakikita ko bilang Kristiyano din, titignan ko siya, ano ba ang magandang quality nito? O, di ba? Mamahalin na natin siya. Hindi na natin siya i-judge, hindi na natin kaiinisan ito. Kasi po sabi nga, pag hindi ka marunong magmahal, hindi mo kilala ang Diyos. Sige kang praise the Lord, pero ang galit mo sa puso, grabe. Ayoko duman dyan, andyan si sister. Ayoko dyan, andyan si brother. Dati na akong ganyan ito niyan. Pero po, dahil sabi nga, sa pag-ibig ng Diyos, dapat mag-reflect sa atin bilang Kristiyano. Di ba? And sabi po, pag mahal mo ang Diyos, mahal mo din si kapatid. Ayan. Lagyan nyo sa isip ng bawat isa na kung ano man ang shortcomings ni brother or ni sister, tignan mo, hanapan mo ng magandang quality para matuto mo siyang mahalin. Ayan, purihin ng Diyos. Sabi po dito sa John 3:16, sabi nga wala. Sabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish, but
have an everlasting love. Uy. Sabi po, ang John 3:16 speaks God's love in giving His Son. Ayun na po yung kanina, ayun na rin yung pong nasabi ko kanina. Di ho ba, dahil lang sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigay pa niya yung anak niya. Sobrang bait. Sabi po dito, para sa yung compassion niya na hindi nagmamaliw. Sabi, this emphasizes the consistent and unending nature of God's compassion, even when faced with human sin and rebellion. Ganun po ang Diyos sa atin. Yung compassion niya, talagang hindi po nagmamaliw. Ano ba yung nagmamaliw? Hindi tumitigil, di ho ba? Never stop. Yung pag-ibig niya sa atin, kumbaga tayo, on and off. Ngayon, love na love natin ang Diyos. Sumunod, bagsak na, sumunod, lamig na. Pero ang Diyos po ay never ending, never fails. Sabi niya, ang kanyang compassion. And they are new every morning. Great is your faithfulness. It speaks the daily renewal of God's mercies each morning brings a fresh start. Di ho ba, ngayong araw na to, parang down na down tayo. Kinabukasan po, dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, naranasan natin yung kanyang grace, kanyang faithfulness, bukas uli, renewed na. Bago na, ngayon ako, lupay-pay, grabe, ang daming dinanas na problema. Pero dahil sa ating Diyos na napaka-bait, na merciful, ano nga ba yun? Basta, yun na yun, merciful and faithfulness. Bukas uli, may panibago ho tayong kalakasan para harapin naman natin ang buhay. Ganun po talaga eh. Every day, merong mga paghihirap, pero hindi naman laging paghihirap yan. Dahil ang Diyos, parati tayong binibigyan ng kalakasan. Hindi nga daw po tayo makukonsume dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi niya, a new opportunity to experience God's love, grace, and faithfulness. Regardless of the hardships of the previous day, it underscores God's unchanging character and His commitment to His people. Di ho ba yung masarap isipin na, nakaraos na isang araw ko, salamat sa Diyos. Hindi po tayo, survivor lamang. Tayo po ay conqueror. Tandaan natin yan, ang mga Kristiyano ay hindi survivors, kundi conquerors. Kasi po, kinakonquer natin ng world. Tayo yung head, hindi ho tayo yung tail. Di ho ba, kahit saan po tayo magpunta, lagi nating isipin, tayo ay Kristiyano. Huwag tayong mawawala doon sa track. Huwag ho tayo magtatago sa ating identity. Lagi po nating i-display ang ating bandera bilang Kristiyano. Kasi po, doon pa lang nakikita na sa atin yung pagiging Kristiyano natin. Pero kung you go with the world, mas malala ka pa sa world, saan na ang pagka-Kristiyano natin? Dapat po, victorious tayo every day. Ayan, purihin ang Diyos. Sabi nga, because of God's love, we are not consumed. It is acknowledges the Israelites' survival, even the devastation of Jerusalem, was solely due to God's love, mercy, and faithfulness, not their own merit. Sabi nga po, etong pagiging conqueror natin, pagiging, Kristiyano natin, hindi to sa ating merit, di ba? Tayo po ay doon lamang sa grace ng Diyos. Binigyan lang ho tayo ng grace. Bakit po? Para hindi ho tayo magmalaki sa Kanya. Kung ano man pong meron tayo, kung paano po tayo ginawang anak ng Diyos, maging anak ng Diyos, hindi po ito sa ating
kakanyahan. Ito po ay grace lamang ng Diyos sa atin. Ibinigay niya po ito para hindi po tayo magmalaki. No? Ako naligtas dahil napakabait kong tao. Ako naligtas kasi malaki ako magbigay sa church. Hindi po ganon. Binigay po niya ang grace na to ng kaligtasan dahil po upang hindi po tayo magmalaki. Iyan lamang po ang gagawin natin. Tanggapin natin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon natin. Wala hong iba, hindi ho tayo kailangan, hindi ho natin nasusuhulan ang Panginoon na okay na yan, malaki naman ako mag-tithes. May mga small lies, it's always there. Pero ang tithes ko naman malaki. Hindi po natin kayang suhulan ng Panginoon dahil unang-una, siya lang naman nagbibigay sa atin ng mga pagpapalang ito, ibinabalik nga lang natin sa Kanya. Pero po yung bilang tunay na Kristiyano po, hindi po natin ito nasusukat sa laki ng bigay, sa attendance mo. Ang nasusukat po ito kung paano ka maging ilaw at asin ng mundo. Doon po ito nasusukat. Sayang po, pagka tayo ay aandap-andap ang ilaw, sayang po yung binigay ng pagmamahal, ng Panginoon sa atin. Lahat na po binigay niya di ba? Sabi nga, pag meron tayong Diyos, ano pa ba ang hihingin mo? Lahat naman yan ibinibigay niya sa tamang oras niya. Di ba? Sabi sa Isaiah, if the right time, pag tamang oras, the Lord will give you. Di ho ba? Sa Isaiah yon Hindi lang masyadong kompleto. Pero yun po yun. Hindi po dahil nakakaranas tayo ng matinding kapighatian, kahirapan sa panahon na to, give up na. Hindi po, sabi nga, dumadaan lang po tayo dito. Hindi po tayo nagstay dito sa mundo. Sabi nga, we're just a passers. Dual citizenship po tayo. Pag nag-senior na, 3 na ang citizenship natin. God, sa heaven, citizen tayo ng heaven, unang-una, senior citizen, at saka citizen po ng Pilipinas. Iyon po yung citizenship ng Kristiyano. Hindi po tayo nananatili lang, dumadaan lang po tayo dito, at kung ano man po ang dinadaanan nating trials, idadaanan lang po natin yan by God's grace and love. Ayan, sobra pong maaga pa, pero hanggang dyan na lang po ang aking message. Sabi po, para po sa ating mga kapatid na nakakaranas po ng matinding kahirapan, ng matinding pagsubok, sa health man ito, sa pera man ito, sabi nga, stand still and know that He is our God, a very loving God, a merciful God, and a thoughtful God. Sa umaga pong ito, magpipray lang ako. We're done. At isipin po natin yung mga pinagdadaanan natin, yung word pinagdadaanan. Hindi po tinatambayan. Hindi po tayo nananatili dyan. Ano man po ang hirap at sakit na dinadanas natin ay dadaan lang po. Intindihin natin lagi na ang Diyos ay sapat. Sapat po talaga ang pag-ibig niya. Hindi lang agad-agad. Merong agad-agad, pero may naghihintay, merong no. Kasi pag no, hindi yan bagay sa atin. Pag wait, tinitest ka lang kung teka, may mga rough edges pa to Bigyan natin ng konti pa. Di ba? Yung mga rough edges natin, pag bago natin yan sa Panginoon, sapat yun at bibigyan na tayo ng Panginoon kung anong bagay sa atin. And pag no, hindi po pwede yan. Inisip nyo, hiningi nyo, Lord, gusto kong yumaman. Pero nakikita ng Diyos na pag yumaman ka, ang puso mo malalayo sa Kanya. Na ibig sabihin, hindi ka para doon. Titignan ka muna,
Iti-test ka muna niya. Bigyan mo siya ng, binibigyan ka pa niya ng time para baguhin yun. Mahirap naman yung mayaman ka na nga, napalayo ka naman sa Panginoon. Hindi yun ang design ng Panginoon sa atin. Di ho ba? Bilang Kristiyano, gusto niya, makakasama niya tayo doon sa pagdating niya sa rapture. Rapture, talagang doon na tayo, wag na tayong paiwan. Kasi ang hirap-hirap pag naiwanan. Lahat ng anak ng Diyos, yun ang ini-expect makasama sa rapture. And lahat ng anak ng Diyos ay nire-remind natin na pinagdadaanan lang po natin to, ang Diyos natin ay sobrang sapat. Wala nang iba. Yun lang po, purihin ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na aming Ama, salamat po sa oras na ito. Kung may mga kapatid man po kami, Panginoon, na may pinagdadaanan ng higit pa sa kahirapan, sa financial, Panginoon, sa health, dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon, na alam namin na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na nag-bless, ikaw din po ang Diyos na nagbibigay ng katalinuhan sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po. At dinadalangin ko po ang bawat kapatid na narito na ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng encouragement sa mga nanghihina. Ikaw, Panginoon, ang makita nila na mas malaki ka kaysa sa problema nila, na ikaw ay sapat lamang, Panginoon, sapat na meron kami na ikaw, Panginoon. Mahal ka namin at sobra mo kaming minahal, Panginoon, kaya maraming salamat po. Ang iyong pag-ibig, ang iyong mercy, ang iyong faithfulness, Panginoon, ay sapat upang hindi kami manghina, hindi kami mawala, Panginoon, sa iyong track. Dalangin ko po ang bawat isa sa amin na patuloy mo pong bigyan ng enthusiasm na magpatuloy sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makita. Yung mukha mo, Panginoon, ang makita namin every day in our lives, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name, we pray. Amen.